kung mag-aaral ka ng seminary, isa sa mga pinakamalalim na pinapag-aralan na doctrine is about the doctrine of the Holy Spirit. Ito po yung pinag-aralan pagka ikaw ay 4th year na. Ngunit hindi pa ako nakapag 4th year, pero napag-aralan pa rin natin. Meron pa rin ako kunting alam about sa Holy Spirit. So yung pneuma, that is the Holy Spirit. Kaya pneumatology, the study of the Holy Spirit. Ito. Sa mga ganito, tingnan natin yung mga kasalanan laban sa banal na Espiritu. No? Atakin na natin yung mga pangalan ng mga banal na Espiritu bilang persona. Naituro na niya yun. At yung mga gawa po, no? Naituro na rin. The fruits of the Holy Spirit ay tapos na rin. Dito naman tayo sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Kaya po natin in-acknowledge ang Holy Spirit o pneuma dahil Holy Spirit is part of Trinity. Isa po siyang kabahagi sa Trinidad. Kung naniwala po kayo sa Trinidad, it's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. Amen. Hindi po pwedeng baliwalain ang presensya ng God the Father. Hindi po rin pwedeng baliwalain ang presensya ng God the Son. At hindi po rin pwedeng baliwalain ang presensya ng Holy Spirit. Kasi sa panahon ito, parang nakakaligtaan na natin ang Holy Spirit. Because we always focus in the grace of our Lord Jesus Christ. Although napakaganda na napopokus tayo sa biyaya ng ating Panginoon si Kristo. Ngunit sinasabi naman din dito na hindi natin kakalimutan ang presensya ng tatlong persona sa isang Diyos. Tama po ba? Napakahalaga na paniniwalaan natin na mayroong tatlong persona na iisang Diyos. Ito man ay nagtatanong sa isip niyo, paano isang persona sa isang Diyos? Tatalakayin naman siya sa doktrinang Trinidad. Wala pa tayo sa Trinity, no? Hindi pa po natin nakakin natin yung Trinity. Meron na. Nasabi na rin. Nasabi na rin. Paternity ba? Hindi fraternity. Trinity. Trinity. Lagi na natin nasasabi yun. No? Na ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, sila ay isang Diyos. Amen. There are three persons in one God, equal in power, equal in divinity, but distinct to one another. So distinct, may kanya-kanya silang mga gawain. So the Father's creation, Jesus Christ, siya yung nag-execute ng plan ng salvation. Tapos ang Holy Spirit, nag-administrate dito sa church. So napakahalaga ang Holy Spirit na siyang patuloy na nag-convict sa mga hearts natin. Siya patuloy na nagpapaintindi sa salita ng Diyos. Siya patuloy na nag-empower ng puso mo. Kaya nga, mayroong mga 7 kasalanan na hindi dapat natin gawin. No? Hindi dapat natin magawa laban sa banal na Espiritu. Sapagkat bilang isang persona, ano po ba pagkaintindi ninyo pagka sinabing person? Annyeonghaseyo. Morning, Paul. Pagka sinabing persona, meron siyang will, amen? Emotion, and isa pa? Intellect. Okay. So dito sa persons, hindi mawawala itong will, emotions, at saka intellect. So kagaya nating tao, dahil nilikha tayo, kanino ko manilikha ayon sa wangis? Sa Diyos. Kaya pa kayo na sa unggoy ka nilikha ayon sa Sa wangis? Diyos po. Sa Diyos tayo nilikha. We are created in the image of God. Amen. So itong image ng Panginoon, ang sabi nila, maaaring sa mukha, maaaring sa outward appearance natin, dalawa ito. Kayo ba, ano paniniwala ninyo? Tayo ba ay kamukha ng Diyos na may mukha ng Diyos? No, sa kabanalan. Okay, yun, no?
Sa righteousness, makita natin dyan, na nilikha tayo ng Diyos. In righteousness, mayroon tayong will, mayroon tayong emotion, mayroon tayong intellect. Pero outward images, hindi ko lang alam. Kasi lagi nilang pinagtatawanan ito lagi. Meron po ako narinig na debate, sabi nila, kung tayo ay nilalang sa wangis ng Diyos, ibig sabihin, kamukha natin ng Diyos, may mukha din ng Diyos, may ilong ng Diyos, may mata ng Diyos. Sabi nila, may puwet din ng Diyos. Bastos, no? Pero, realidad, bakit? Nakaupo siya eh. Ibig sabihin, kung umupo ka, ibig sabihin, may pag-upo ka. Salumpwet. Salumpwet ang tawag doon. So may upuan, mayroon puwetan, no? Pero kabastusan man, at para bang kalapastanganan, sa realidad, maaari na tayo nilalang sa wangis ng Diyos. Maaaring kaparehas tayo ng wangis ng Diyos, may bibig ng Diyos, dahil nagsalita siya. Hindi naman pwedeng magsalita siya ng walang bibig. Ano yun? Sign language mo. Sign language, hindi pwede. Sabi doon, mayroon siyang mga kamay. He stretches his hands. He sees in his eyes. You see, sa Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord, sabi doon, 15 verse 3, the eyes of the Lord is in every place, beholding the evil and good. So we can see that in the image of God, it's either in our outward appearance, pwede yun. Pero ang pinakamahalaga nito, in our creation, sa image ng Diyos, ito po ang binigay ng Diyos sa atin, yung will, emotion, intellect, na kung saan meron din ang tatlong persona sa Trinity. Well, napaka-misteryo nito, pero ganoon pinakita ng Diyos, ganoon niya demonstrate yung kanyang power doon pa lang sa paglikha sa atin. Amen? Naintindihan niyo po ba? Kung maunawaan ninyo ang kabuuan ng ibig sabihin ng paglikha ng Diyos sa tao, ay mas lalo pa tayong mananampalatayang higit sa Diyos. Amen? Na hindi basta-basta ka nilalang. Hindi ka basta-basta nanggaling lang sa unggoy. No? Kung ang mga unggoy, ang mga tayo galing sa unggoy, hindi wala na sanang unggoy ngayon. At yung mga unggoy, naging tao na sana. Pero marami pang unggoy. Pumili lang kayo, may orangutan, mayroong chimpanzee, may gorilla. Tayo, mukha lang tayong gorilla. Hindi talaga tayo unggoy. Kaya, manahilong natin. Pag nagagalit tayo, mukha gorilla. Ito ang espelingin yung mukha ko. Mukha kang gorilla, galit ka. Pero hindi talaga tayo galing sa hayop. No? Although part tayo ng species ng animal. Saniwala mo kayo? Kingdom animal. Kingdom animalia tayo. Kaya nga pagka nagalit ka, nagmura ka, sabi ng hayop ko naman ang ugali mo. No? Dahil hayop ka rin talaga tayo. Amen. Asal hayop. Asal hayop tayo. Ngunit tayo ang pinakamataas na uri ng hayop. na nilalang ng Diyos na hayop. At hindi sa ganong essence because we are the most wonderful creation God ever made. Amen. Matindi yun, matindi tayo. So, ang una po, sa mga kasalanan laban sa banal na espiritu, ito, hindi ako masyadong, sa Tagalog na aralin, kasi ito Tagalog eh, nasanay ko sa English. Kasi sa English, matatagalog ko. Ang Tagalog, ang hirap English yun. Di ba? Pero ganito na lang, dahil mga Pinoy naman tayo, nandito po sila, nakakaintindi naman ang Tagalog. Tagalogin na lang natin hanggat sa makakaya natin. Misconception yan. Kasi, matindi ito eh. Number 1, sabi dyan, ang 7 mga kasalanan laban sa banal na espiritu is number 1, nilalapastangan ng mga akala ng tao o misconception. Misunderstanding, mga akala. Sa Matthew chapter 12, verse 31 to 32, maaari kong pakibasa. Matthew chapter 12. Matthew 12, verse 31 to Verse 32. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga tao ang anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Napakatindi nito. Kaya po nalagay sa una yan sapagkat
isa sa mga pinakasensitibong kasalanan na maaaring gawin ng tao ay itong paglalapastangan. No? Lalapastangan nila. Naakala nila ay walang kabuluhan ang banal na espiritu. Nakala nila yung gawain ng banal na espiritu ay walang kwenta-kwenta. Na siyang nagkukumbinsi, na siyang nagpapaunawa, na siyang nagpapaintindi ng kaligtasan at patungkol sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ko rito, ito ay kasalanan walang kapatawaran. Hindi, no? Kung isipin natin, ano bang naging kasalanan walang kapatawaran? At pinakamalubhang kasalanan magagawa dito sa mundo. Para sa akin po, ewan ko lang para sa inyo, isang pinakamatinding kasalanan na siguro ang i-reject ang ating Panginoon Kristo. Kasi, pwede ka namang, bilang tao, pwede mong pagsalitaan ng masama ang Diyos. It's either God, it's either Jesus Christ, it's either the Holy Spirit. Pwede kang magsalita ng masama. Ngunit itong pag-refuse mo ng salvation, na kung saan gawain ng banal na Espiritu na magpaunawa, na kung saan gawain ng banal na Espiritu na ipaintindi sa tao ang kamatayang inihandog ni Kristo, at hindi pa nila ginawa ito, sa tingin ko ito yung pinakamatinding blasphemy. Blasphemy of the Holy Spirit. Ito yung kasalanan walang kapatawaran. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit ito ang kasalanan walang kapatawaran? Ang Diyos, di ba, siya ay Diyos na nagpapatawad. Sabi niya, He is God of love, justice, forgiveness. But why is it that blasphemy against the Holy Spirit ay wala na siyang forgiveness? Napakalupit, no? Ito po yung mga dinidebate o pinag-aaralan pa hanggang sa ngayon, ang kasalanan patungkol sa banal na Espiritu. Kasama po sa ordination namin ito. At yung sinagot ko, ang sabi ko, wala na po akong ibang maisip na kasalanan na gagawin ng tao. Pwede siyang pumatay. Amen? Ngunit, kung tumanggap siya sa Panginoon, at tanggapin niya bilang Diyos si Jesus Christ, ano mangyari? Patatawarin siya. Okay. Pwede siyang mag-commit ng adultery. Pwede. At hindi kasalanan yun. Ang pagpatay, pag-commit ng adultery, o pag-blaspheme sa lahat ng mga tao, pwede mong gawin. Pero kung tanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo, anong mangyari sa'yo? Pwede kang patatawarin. O, matindi. Sabi ko, ganun po ang mangyayari. Ngunit, kung ikaw makasalanan, o kung ikaw may mabuti, kung hindi mo tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo, na ginagawa ng banal na Espiritu sa iyong ipaintindi, naunawaan niyo po ba? Amen. Sana maunawaan po natin. Ang gawin ng banal na Espiritu ay ipaintindi sa puso mo. He give the ability to discern in your heart na ito ang kaligtasan. Natanggapin mo si Kristo. At kung hindi mo tanggapin si Kristo, ano mangyayari sa tao? He will be eternally damned. Papunta siya sa hell. At ang pagpunta sa hell, ito po yung kasalanan ng tao na hindi na maaring ipagpatawad pa. Sapagkat when a man go to hell, it is the eternal death. Or eternal separation from God. Kasi kung magtatapos lang dito sa eternal death, patay tayo sa mga Jehovah's Witness. Opo. Sabihin nila walang impyerno kasi nga si Canteles. Ngayon, patunayan mo. Kung ang tao ay nabuhay at kung siya ay mamatay, sabi doon, eternal death. Ano ba yung death? Di ba patay na siya? So kung yung death patay na, wala na. Wala na maramdaman. Patay na nga raw eh. Ano pa husgahan sa impyerno? Kung mamatay ang tao. Pero kung babasihan natin ang John chapter 3 verse 16, sino pong nakaka-memorize si John 3:16? Paki-memorize doon. Si Roman! Mahirap ba? Mahirap pa ba? Roman! Roman! Amen. John 3:16 bro. Come on, man! Ang haba nun kaya, ang hirap. Sapagkat kayo na lang magmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang buktong na anak upang ang sino man kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon. Amen. Buhay mo na. Amen! Tunay nga tinanggap ni Brother Romel
puso. Amen. Makita naman natin, no? So, mga verse pa lang yung binigay. Okay. Kung pag-aralan natin yung eternal death or the second death, basihan natin sa John 3:16 yung destruction. What is this word? For whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Yung perish. Tingnan natin yung perish. O destruction, no? Perish, di ba? Perish or destruction, pwede mangyari yan. Destroyed. Titingnan natin ang Greek meaning ng perish or destruction. Ito po ay apolumai. Sige, mag-search po kayo. May mga cellphone naman kayo. Baka magkakamali po ako. Correct niyo po ako. So, destruction, equivalent to eternal death, patay na sa paningin ng Diyos. Hindi ibig sabihin ito na literally, ikay mawawala ng hininga. How can it be? Because the soul of spirit ay hindi na maaring mamatay pa yan. Hindi na maaring, ay yung katawan natin, mamamatay. But our spirit will not, hindi na siya mamatay. Hindi na makakatikim pa ng kamatayan na ihaharap ito sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi dun sa Revelation, it is eternal death or second death. Nagpapatunay lang ito ng eternal separation and eternal destruction. Yes, sir. Yung 50, dapat tapos na tayo. Yes. Okay. Part 2 naman. Part 2 pa yan. Sa part 3 hanggang sa marami pa. Okay, tuloy po tayo. So sa John 3:16, makikita natin yung word perish. Sa Revelation, makikita natin yung eternal death at saka sa Revelation 21 verse 8, second death. Sabi doon, sila ay mamamatay, ikalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Pero kung kasihan natin sa John 3:16, na heart ng Word of God, alam po ito yung heart niya eh. Yung salvation talaga. Yung word na perish doon, yung Greek word na apolumai, kung ibig sabihin ng Greek word ng apolumai ay isa siyang eternal punishment. Hindi siya nagtatapos sa death. Kasi ang Greek word na apolumai, it is eternal punishment of God. Eternal, forever and ever there will be punishment. You will punish. You will feel the pain doon sa Diablo. Kaya nakakalungkot po kung hindi maunawaan ng tao kung gaano kahalaga ang kaligtasan na in-offer ng ating Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng banal na Espiritu at tinatanggihan nila. Naaakala nila, hindi naman totoo, walang pagprueba. Kaya nilalapastangan nila ang akala ng mga tao. Sa Mark chapter 3, verse 22 to 30, doon makita natin na nagpalabas si Jesus ng mga bad spirit, evil spirits, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. In the power of the Holy Spirit, God demonstrate His power na mag-cast out siya ng mga demons. At sinabi doon ng mga skriba na ginawa niya ito sa pamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Tingnan niyo? Sa akala nila, hindi ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi marami nga namang akala, yung nagpapalabas ng mga masamang spirito ay yung mga kapwa lang din nila masama. Bakit na lang pakiusapan na lumabas yung masamang spirito? Pwede yun. Wala yun. Sila natin na nag-usap-usap. Kaya ang akala ng mga skriba na ang kapangyarihan gamit ni Kristo ay yung kapangyarihan ni Satanas. At isang klaseng blasphemy against the Holy Spirit din yun. Pamumusong o paninira din sa Holy Spirit din yun. Okay, number 2, kinalipusta ng kataasan ng tao. Ang Holy Spirit, malipusta din pala siya ng kataasan ng tao. Sa Hebrews chapter 10, verse 29, sige po, maaari pong magbasa. Gaano kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong mama sa anak ng Diyos sa lumapastangan, sa dugo na nagpapatibay
sa tipan at nagpabanal sa Kanya. Amen. Sa humamat sa mga baging espiritu. Amen. So makita natin dyan ang sinabi ng isang writer na yan na mahigpit, gano'ng kahigpit ng parusa. Sa ihatol, sa naukol dun sa yumurak sa anak ng Diyos, kay Kristo, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya. Yan yung banal na espiritu. Ang banal na espiritu tumambista sa biyaya niya. So iniharap ng banal na espiritu ang mga makasalanan, mga ginawa ni Kristo pagbayad sa ating kasalanan, kung ito'y tanggihan ng tao, or di niya paniwalaan, tingnan ninyo, kung insultuhin niya, anong mangyari yun? Ito ay pag-alipusta, at dahil sa kataasan ng tao, ay hindi niya tatanggapin ang banal na espiritu, ang kaloob na kaligtasan para sa atin. Sabi dito, sa kanyang pagtanggi, sinasabi ng makasalanan sa banal na espiritu na isang pagkukunyari. Hindi, no? Isang pagkukunyari at kasinungalingan lamang ang lahat ng ginawa ni Kristo. Refusing to accept the power of the Holy Spirit is telling that you are not convinced in the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun po yung kataasan ng tao. Natatanggihan nila at hindi nila tatanggapin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo ay kailagahan ng kanyang dugo at paghamak sa patutong banal. Sa 1 John chapter 5 verse 8, mababasa rin po natin yan. Basahin po natin. 1 John chapter 5 verse 8. And these are three bear witness in earth. The Father, tinan nyo, the Father, the Word, and the Holy Spirit. At ang sabi niyan, and these three are one. So we can tell that there are three persons in one God. It is a mystery. Trinity is mystery. Sabi nila, wala namang word na Trinity. Wala talaga. But we can study and we can observe the whole context of the word Trinity. Pag-aralan natin na sila ay tatlong persona sa isang Diyos. At malinaw po dyan sa 1 John chapter 5 verse 8. Pagtanggi sa banal na espiritu, ano po, ay pagtanggi na rin sa kamatayan ni Kristo. Yan po yung pag-alipusta ng kataasan ng tao. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi mo pwedeng baliwalain na lang ang banal na espiritu. We are now in grace generation, but of course, we will acknowledge always the presence of the Holy Spirit. Spirit of grace. Always dwells in us. Spirit of grace. Okay, amen. Spirit of grace. Amen. Amen. Nanto, no? Tama naman ang ganyan. Sa Hebrews chapter 10 verse 29. Spirito ng biyaya. So makita natin that Jesus Christ grace, Holy Spirit grace, Father's grace, given grace. Separate them. Magkakasama pa rin sila. Number 3, ang banal na espiritu ay nasasaktan sa pagsuway ng tao. Mamaya, kung may mga tanong po kayo, mamaya na pag-usapan. So nasasaktan din ang banal na espiritu. Sapagkat siya ay isang persona, mayroon siyang will, at mayroon siyang emotion, at mayroon siyang intellect. Natural lamang kung may emotion ka, anong mangyari sa'yo? Nasasaktan ka. Amen? Kung umibig ka, at medyo hindi maganda ang pag-ibig mo, pasasaktan ka. Please be careful. Please be careful with your heart. Yan, nagmumula ang saan? Emosyon. O, kagaya nga ng paglalang ng Diyos sa atin, kagaya tayo ng Diyos sa nilalang nila, doon pa lang sa creation, lumabas na yung word na Elohim. Ewan ko lang kung alam niyo po yung word na Elohim. Sino po nga alam sa word na Elohim? Doon pa lang sa creation, yung tayo ay lilikha ng tao. Tayo ay lilikha ng tao. Hindi pwedeng kasama niya ang mga anghel sa paglikha sapagkat ang anghel ay nilikha rin. Part of the creation ng angels. Kaya doon pa lang sa creation, in the beginning, doong word na let us make man in our own image. Yung word na us, ito po yung Elohim. Hindi niya kasama, hindi niya kausap yung mga anghel doon. Kasi ang part ng mga angels, they are servants. They are not creator. Naintindihan mo ba natin? Yung mga anghel ay tagapaglingkod lang sa Diyos. Wala pa akong nabasa ng verse. Yung mga anghel ay naglalang din ng tao. Naglalang ng hayop. Naglalang din ng ano pa man. Wala. So makikita natin ang part ng Elohim
na kung saan ang God the Father yung nagiging bida roon. But still, ang presence ng Elohim, o yung three persons in one God, nandun na sa us. Sabi niya, let us make in man in our own image. So yung word na Elohim, nagpapakita ito kung, ito po yung Greek word, no? Ito po yung Greek word ng God. Elohim. O yung us. My God, my God. My God, my God. So Elohim siya. Sabi nga nun, Elay, lama sa bukani. Sa Greek word. Ito po ay three strong ones. Hindi na ba kayo naguguluhan? Hindi po. Masundan po, Pastor. Buburahin ko na lang ang gulo. Ako naguguluhan ako sa sulat ko. Okay, sige. So ito po, ang Elohim, ang ibig sabihin niya ay great, three, strong, one. Yung pang-Elohim. Same word. Kaya napakahalaga po, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat literate ka rin sa Greek and Hebrew word. Kasi pag sa English lang, yung ibig sabihin ng as, paano mo siya maipaliwanag? Kung pabalik tayo sa Hebrew, mas malinaw siya. Kasi ang original na scripture talaga, it is written in Hebrew and Aramaic language, and in Greek word. Kaya nga, napakahalaga po na maalam tayo sa Grego at Hebrew. At saka hindi lang kayo makikinig dapat. Amen? I mean, hindi lang kayo yung nag-spoon feeding lagi na pinasubuan. At least, may malaman lang din kayo na about Elohim. Kasi pag tatanungin kayo, anong Hebrew word ng ating Panginoon? Hebrew word ng Panginoon. Ay, hindi ko po alam, itanong ko po sa pastor. Magluto din kayo. Ay, ibig sabihin, kanya-kanya tayong pag-aaral at pagluluto o kakain na tayo. Yung kinain ninyo, ipakain nyo rin sa iba. Pangit, no? Kinain nyo rin ipakain sa iba. I mean, kayo rin naman magpapakain sa iba. Tama. Ibig sabihin, magturo din kayo na ito yung totoo. Kasi pagdating sa Jehovah's Witness, pag hindi nyo alam ang Elohim, patay kayo, wala kayo share, papaliwanag. Kasi sabihin sa inyo, may isang Diyos lamang at siya si Jehovah. Aba, si Jehovah lang ang Diyos. Pero kung alam nyo ang Inay, Elohim, magpigil ka. or yung tinatawag na Ekod, dalawa to siya, Ekod tsaka Elohim. Greek word naman niya. Ekod. Three strong ones pa rin. Same siya. Elohim at saka Ekod. The great three strong one. So, makita natin na hindi lamang sa Jehovah's Witness umiikot, may tatlong persona na nagmamaniobra ng lahat ng mga bagay. Hindi lamang si Jehovah. Nandiyan din naman ang ating Panginoon Kristo at ang presensya ng Banal na Espiritu. Sana tayo, number 4, kinakalaban ang kawalan ng pananampalataya ng tao. Isaiah chapter 63, verse 9 to 10. Kinakalaban ang kawalan ng pananampalataya ng tao. Hindi isang anghel, kundi si Yahweh mismo ang nagligtas. Dito sa Acts 7:15. Number 3 pala ito. Number 3 pala ito. Acts chapter 7 verse 15. Acts 7:15. Acts po sa Acts 7:15. At pumunta si Jacob sa Ehipto. Doon siya namatay. Hindi, Acts 7:15. Opo. Yun nga pa. Ito nga po. Yun ba? Opo. 15 or 7:15. 50? 15. 15. Yun nga po, Pastor. Pumunta si Jacob. Pumunta nga po si Jacob. Hindi ba pala ito dito? Ganun. Minsan maliit lang ang Sige, sa Hebrews 3:19 na lang. Sabi rito, kayo'y lagi nagsisilangsang sa Espiritu. 7:51 to. Hindi 7:15. Alam ko to. 7:51. Dito kasi, Acts chapter 7 verse 15. Kaya nga, typographical error. 7:51, Sige, makibasa mo. Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung anong ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo.
Amen. So, doon yung lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Why? Because they harden their hearts, their ears. They are stiff-necked ears. Sabi doon ni, my partner, ye is stiff-necked in your hearts and ears. Stiff-necked. Si Esteban pala, si Esteban sabi niya, ye is stiff-necked in your hearts and ears. Ye do always resist the Holy Spirit. So lagi nilang kinakalaban ang banal na Espiritu. Kinakalaban ang kawalan ng pananampalataya. So napakasakit po nito at huwag natin gawin na maging matigas yung puso natin. Kaya kagabi na hindi cold heart, hindi confusing heart, at hindi callous heart. Napakasok heart. Soft heart para sa Fresh heart. Humble heart. Number 5, sinusubukan ng kawalan ng katapatan ng tao. Basahin na lang po yan sa Acts chapter 5, verse 1 to 9. Makikita po natin dyan. Si Ananias. Patungkol doon sa Sapphira. Ananias at saka kay Si Sapphira. Sapphira. Alam naman yan, di ba? At sila po nga ay Namatay. namatay dahil sa pagsisunungaling laban sa banal na Espiritu. Mapapakita lang natin na sa panahonang pinapakita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kapanahonan nila yun. Pero sa ngayon, nag-iba na ang kapanahonan ngayon. Wala na nang tirang tao. Wala pa kayo lahat. Nagsinungaling ka, patay. Sabihin ka pala. Ano magiging atake sa perang kapanahonan natin ngayon, upos tayo. Our own bodies are going to go to heaven. Kaya may time of dispensation na hindi maaaring manatili ang ganoong pangyayari sa Acts chapter 5 verse 1 to 9. Ibig sabihin lang, kasi nung pagdating ng Biblia, sa 1 Corinthians, chapter 10 na yun, Pumasok na si Grace. makikita natin, Salvation. 1 Corinthians chapter 13 pala, verse 10. Kung umpisahan natin sa verse 8, ito po tinatawag na the time of dispensation according to the Bible. 1 Corinthians chapter 13, verse 7, 8, and 9, so verse 10, basahin nila na po. Verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkulang kailanman, kahit maging mga hula ay natapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nangakinala tayo ng bahagya at nangagula tayo ng bahagya. Datapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Yung word na perfect. Kung dadating ang perfect, sakdal. Ano po yung sakdal? Ganap. Kung dadating ang sakdal o yung perfect, Mawawala ang dito. yan. Sa Greek word ay neuter. Search nyo rin po yan. Baka magkamali na naman ako. Pero tingin ko hindi naman siguro. Neuter. Neuter. Perfect. Neuter. The word of God is neuter. The Bible is neuter. Sabi dyan, but when that which is perfect, neuter, is come, then that which is part shall be done away. So yung mga bagay na ito ay may katapusan din naman. Yung kay Ananias at saka sa Sapphira, kung pagdating na ang sakdal ang salita ng Diyos, ay hanggang kapanahonan lang nila yon. Ang time of dispensation, nag-iba po ang mga kultura natin. Ganun din naman ang pag-alituntunin ng Diyos. Ngayon, hindi nag-gawin ng banal na Espiritu. Kasi sabi doon, when Christ go to heaven, He will send the Holy Spirit to be our comforter and to give us empowerment in our heart. Pero hindi ibig sabihin naman na nawala na talaga lahat because meron pa tayong speaking tongues, meron pa tayong mga healings, may mga miracles. But time of dispensation, according to the Bible, na yung mga bagay na ibigay mo lahat, mamatay ka kung magsinungaling ka, ay hindi na po nangyayari ngayon yun. Kasi nga, pag gano'n mangyayari pa rin, ubos tayo lahat. Walang matitira sa atin kung gano'n ang gagawin ng Diyos. But the perfect, the Bible is here, so we must always learn, study the Word of God, kung paano po tayo mag-interpret patungkol sa Bible, sa doctrines. Kultura, sa panahunan, at kung nasaan na tayong estado sa ngayon.
Number 6, pinapatay ng kawalan ng katwiran ng tao. So mahalaga yan na nangangatwiran sila. Na ang banal na espiritu ay isang puwersa lamang. Niwala pa kayo ron? Kasi po, ang mga ibang relihiyon, ang sabi nila, ang banal na espiritu ay isang puwersa lamang at hindi sa Diyos. Pinapatay nila ang kawalan ng katwiran ng tao. 1 Thessalonians chapter 5, 19-20, at sa Ephesians chapter 6, verse 16. So, pakibasa nyo na lang po yan, no? Basahin nyo na lang po yan. Ulang po tayo sa oras sa pagbabasa pa. Number 7, sabi dyan, pinipigati ng kahangalan ng tao. Kahangalan ng tao ay yung kasalanan, kasamaan ng tao. Dahil may emosyon ang Holy Spirit, siya ay napipigati. Nag-grip po siya doon. Sa Ephesians chapter 4, verse 13, sabi niyo, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinataka na sa araw ng pagtubos. Hanggat maaari, nakikiusap po ang salita ng Diyos sa atin, ang Diyos sa atin, na huwag natin siyang pighatiin. Amen. Huwag natin siyang bigyan ng sama ng loob. No? Pighatiin, sama ng loob. Amen. Pagkat na emosyon siya. Okay, you accept the grace. Amen. You accept the salvation. And you are Christ's righteousness. After that, you are Christ's righteousness. You do these good works because you accept your grace. Amen? Hindi mo ito ginawang kabutihan dahil sa sarili mong gawa. Para maligtas ka at hindi ka rin gumawa ng kasalanan at gagawin mo lisensya yun. Yung biyaya na yan. Sana manuhaan po ninyo. Ganun kahalaga ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos binigay sa'yo, huwag mong kalayaan gawin sa kasalanan. Sapagkat ang napipigati niyan ay ang banal na espiritu. At kung ikaw na masaktan, anong mga ramdaman mo? Ang sakit. Ang sakit. Sa dami mga Kristiyano, malamang tatat ang puso ng banal na espiritu sa sakit. Sa dami. Kaya sabi, huwag natin siyang pigatiin. Huwag natin siyang pigatiin. No? Napakahalaga po na unawain po natin dyan. Sabi dyan, may tiwala ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kapag nagkasala ang kanilang mga anak, sila'y nalulungkot. Ganon din naman ang banal na espiritu. Si God the Father, para nating ama sila. No? Si Jesus Christ, ang Holy Spirit. At kung tayo mga anak nagkasala, nalulungkot at mapipigati din naman sila. Sinasahan ng Espiritu ang labanan natin ang kasalanan. Hindi sa sarili nating kakayanan. Ano yung sinasabi? Labanan natin ang kasalanan sa tulong ng biyaya ng Diyos. Sa tulong ng pag-unawa mo ng pagmamahal ng Diyos na nasa sayo. Amen? Kasi kung patuloy mo labanan ito sa sarili mo lamang, hindi mo kayang panalunin ng laban yan. Amen? We will defeat our enemy with the help of our helper, our God. Kaya doon tayo sa ating Panginoon, ihingi ng kalakasan. Labanan natin ang kasalanan at sundin ang Diyos. Kung hindi natin ito nagawa, siya naman ay nalulungkot. Ephesians 4:31, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan at panglilibak ay mag-alis na sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Marami tayong mga sins. Kaya nandito tayo, hindi naman para maging perfect agad. Nandito tayo para matuto tayo kung ano yung nararapat na gawin natin bilang mga lingkod ng Diyos. Tagasunod natin Panginoon sa Kristo. Kasi word na Christians, sinabi lang yan ng mga hitin, sa mga kalaban ni Pablo. Kung tayo talaga yung totoong Kristiyano, ilagay mo sa buhay mo si Kristo. Hindi lamang tatawagin ka bilang Kristiyano. Kung sinabing Christian, follower ka lang. Kung sinabing Christ-like character ka, hindi ka lang follower ni Kristo. At ibuhay mo kagaya ng buhay ni Kristo. Amen. Kaya talis mo lagi ang presensya ng banal na Espiritu. Ang itong pitong kasalanan na ito ay hindi natin dapat gawin sa Kanya. Una, hindi naman na talaga dahil na-save na tayo. Romans chapter 8, verse 1, wala na tayong condemnation. Doon na lang sa mga masamang tao. Ngunit itong number 7, o number 6, pwede pang mangyari yan. Na huwag tayong mailigaw ang ating pagpapalataya sa tamang katuruan sa salita ng Diyos. Doon po tayo nabasa sa salita ng Diyos.
Okay, kung wala na po tayong, may mga tanong ba kayo? Malinaw po ba? Is it clear? Yes. Or semi-clear lang? Gusto lang ang tanong. Crystal clear. Klaro. Crystal clear. Hindi po ganun kadali na magpaliwanag ng Holy Spirit. Kayo magpaliwanag at subukan. Naman lang pasusapan ako sa pinalapusta ng kataasan ng tao kasi kung babasahin natin sa Hebrew 10:29 na kung inalipusta natin yung spirit of grace, kaya nga we are saved by grace, ay hindi na talaga tayo, hindi na talaga mapapatawad. Kaya napaka-importante na hindi natin i-alipustahin yung espiritu ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi natin i-reject, hindi natin i-resist yung spirit of grace ng Panginoon. Thank you. Late daw ang ating orasan. Alik pa ba yan? Pwede ba? Okay, let us all stand and for our offering. And for our closing prayers at the Father James, we will bless us in prayer and for the offering.